Isa namang friendly and loving cat breed ang bibida sa ating Wednesday Pets Day. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Kung sa mga uri ng pusa meron tayong mga fluffy, mahabang balahibo, and super cute na mga fur balls, then there's this one breed na totally unique, ang Sphynx cat. Parang ang exotic ng itsura nila at hindi mo sila pwedeng tawaging typical cat dahil sila ay literally hairless. Pero hindi dahil walang balahibo, walang charm. Sa katunayan, ang Sphynx kahit walang fur, sobrang affectionate at super social. They love to cuddle and be the center of attention. Sabi nga nila, hindi mo kailangan ng fluff para maging extra special. Kaya naman, silipin natin ang kakaibang cuteness ng mga Sphynx cat dito sa Wednesday Pets Day. Alam mo, naalala ko, Dayan, dito sa may Sphynx na cat. O, yung mga villain nung araw sa movies. Yan yung kanilang alaga. Kakaiba kasi yung tsura niya, no? At para ibahagi po sa atin yung mga tamang pangangalaga sa Sphynx cat, ay makakasama po natin ngayon ang fur dad na si Jim Philip Abloy. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Morning po. Hi Jim, at kasama niya si Clea, ang kanyang Clea ang name. Babae siya. Oo nga Yes po. So tell us about papaano mo nakuha or nagsimula yung journey mo ng palagaan itong si Clea? Actually, bago lang siya. Wala pa siyang 1 year sa akin. Okay. Nung time lang na nagpunta ako sa isang event, may nakita akong Sphynx dun sa event na yun. Tapos, first time ko nakakita ng Sphynx in person kasi usually sa picture ko lang sila nakikita. Tapos, pinahawak sa akin nung owner. Sabi ko, sige, you can hold her. Tapos, nung pag-hold ko, sobrang lambing. Tapos, ang init niya. Tapos, parang sabi ko kagad sa sarili ko, ay, gusto ko nito. Gusto mo nang iuwi? Gusto ko na agad. Kaya, simula po nun, parang pero before I get Sphynx, nag-research muna ako kung paano siya alagaan, ganun, yung mga kailangan i-prepare. Then yun, eventually nakakita ako ng reputable breeder na pwede kong kunin. Hala, yun siya nung maliit. Yes po, ayan siya. So, yun na nga yung kwento mo sa amin. Paano ba yung tamang pangangalaga ng Sphynx? Kasi may kaibahan to sa pangkaraniwang pusa, wala siyang fur. Yes po. So, paano siya? Saan pa siya pwedeng mabuhay na lugar? Kailangan ba mainit, malamig? Yan. Una yung sa lugar, dapat hindi sobrang lamig kasi since wala silang fur, ginawin po sila. Okay. So sa bahay, since I also have other cats na may fur, siya lang kasi wala. And pag mainit, nag-aircon talaga kami. So I always make sure na naka-ready yung heating pad niya. If ever na ginawin siya, dun siya pupunta. At the same time, meron din po siyang damit sa bahay para hindi siya ginawin. Kasi ginawin po sila, like ngayon sa studio, laging may damit si Clea. Kapag naka-aircon lang po sa bahay. Kaya siya nanginig dahil sa aircon sa studio. Hairless din kasi, walang extra layer of protection. Ay, uy, mahal Nakuha daw niya to 60,000, 50,000. Usually nagre-range po kasi to ng mga 50 to 80, ganun. Pag may papers. Kaya, yun po. Kamusta naman yung treatment sa kanya ng ibang mong alagang pusa? Hindi ba siya nadidiscriminate dahil ganyan yung kanyang tsura? Hindi naman po. Wala naman po sigurong discrimination sa hayop. How many cats do you have? Right now, I already have 10 cats plus may mga kittens din ako. Okay. So nakakamingle sila kahit ibang breed? Yes po. Nung first introduce ko sa kanila, parang a week, medyo pa sila nag-aaway. Pero eventually, nasanay naman siya. As long as dapat lagi lang nakikihalubilo sa ibang cats para... Tropa-tropa na sila. Opo, tropa-tropa. Pero the Sphynx, mas malambing ba siya kaysa dun sa ibang breed? Based sa experience ko, opo. Kasi pagka natutulog ako, siya yung madalas tumabi sa akin. Siya yung sumisiksik sa unan ko, ganun. Parang puppy. Kaya nga, no? Opo. So, siguro dahil malamig din, kailangan nila ng warmth. Ganun. Yan ang pusa ni Dr. No. Yan yung kalaban ni James Bond. Okay. Ngayon, ang question ko, yung pagkain niya ba the same sa pagkain ng pangkaraniwang pusa? Sa food po, iba-iba kasi ng food yung cats ko. Merong may gusto ng gantong brand, merong gusto ng ganto. Sa kanya iba rin. So, iba yung food niya sa iba kong cats kasi medyo sensitive yung skin nila. Mas prone sila sa allergy since wala nga silang fur. Kaya medyo ingat din ako sa food niya. I always make sure na yung food na binibigay ko sa kanya is rich in vitamins and para Pellets din pa sa rin. coat niya. Pellets pa rin.
Pellets, yes, pero hinahaluan ko rin ng wet food. Hindi siya yung pellet lang talaga. Kasi Okay. nagsasawa rin po sila kapag laging yun yung pagkain. Ano ba yung karaniwang misconception o myths about Sphinx cat na gusto mong itama? Common misconception, based rin sa experience ko nung una, nakakatakot. Kasi sa picture, parang Correct, nakakatakot correct. sila tignan. Okay. Pero once you get to know them, yung breed nila, sobrang affectionate nila. At the same time, yun, sanay rin sila sa tao rin, mas affectionate siya compared sa iba kong pusa. based sa Mukhang experience ko. malambing eh, no? Wala ka Malambing siya. nakagantay sa'yo eh. Oo nga eh. Pero ang tanong ko, matatakot kaya ang daga sa kanya, no? Parang hindi. Kasi mukha rin siyang daga na baby. Yung eyes niya, ang ganda ng kulay. Blue. Hindi ako pikit kasi. Oo, di ba? Nung nakita ko sa kanya, nagsabi ko, ang ganda ng kulay ng mata niya. Okay, ano naman yung mga tips mo sa mga gusto rin mag-alaga ng Sphinx cat? Sa mga gustong mag-alaga ng Sphinx, syempre una, you have to research first kasi hindi siya pangkaraniwang breed eh. So you have to make sure na alam mo yung mga traits niya, yung characteristics niya on how to take care of them. At the same time, once you get the Sphinx cat kasi, it's a lifetime commitment. So, yung treatment mo sa kanila should be the same with your other cats kasi it's a lifetime commitment din and hindi rin biro yung vet bills and all that. So, you should also be prepared for those things. Not only getting it because it's cute, it's unique, and all that. Last na lang, ano, kasi may mga alaga din akong pusa. Yung iba, minsan nakakaalis eh. Hindi na nakakabalik. Lumalabas Ano? sa bahay. Siya ba hindi ganon? Yung talagang doon lang siya sa area niya? Hindi naman po siya ganun. Hindi naman siya Hindi siya lumalabas gala. ng bahay. Opo. Hindi siya gala, okay. Tsaka lagi namang yung bahay namin, sarado rin. Okay. Just to make sure lang na walang May lumalabas. SOCMED account na ba si Clea? Yes po, meron po. Yung social media ko po is The Unstoppables. May kita rin po nila dun yung iba kong cats, hindi lang si Clea. So, yun po. The Well, Unstoppables na PAW po. Ayun. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin dito ngayong umaga. Jim Philip Ablay. At syempre, Thank you po. napaka-super behave, napaka-cute na si Clea. Thank Giniginaw. you. Maraming salamat.